Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports sa araw na ito. Magkakaroon ng pagkakataon si Manny Pacquiao na makabawi mula sa dinanas na controversial split decision loss sa kamay ni Timothy Bradley. Ito'y matapos na maikasa ang kanilang rematch sa April 13 sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada. Ang kabuang detalye ihahatid ni Cristabel De Leon. Ang matalik na kaibigan ni Manny Pacquiao ang nagkumpirma na si Timothy Bradley na ang April 13 opponent ng Sarangani Fighting Pride. Ito'y matapos na muling umiwas sa laban si Floyd Mayweather Jr. at tanggihan naman ni Pacquiao ang alok na makaharap ang matalik na kaibigan at dating sparmate na si Ruslan Provodnikov. Ganon lang yan kasi nowhere to go. Alam niya na gusto niyang kalang mag-perform siya na maganda, hindi lang yung nanalo siya na manalo lang pero hindi impressive. So alam niya na kailangan niya manalo dahil medyo down ang stocks niya. Sina Pacquiao at Bradley ay unang nagduelo noong 2012 kung saan umani ang undefeated American ng split decision win na labis ay ikinagulat at ikinagalit naman ng mga observers at fight fans na nanood ng laban. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. Samantala, lumakas naman ang tsansa na mapalawak ang pool ng Federation of School Sports Association of the Philippines o FESAP para sa Universiad Games. Ito'y matapos na ihag ng Department of Education o DepEd na hindi nila haharangin ang anumang programa na makakatulong sa pag-angat ng estado ng Philippine sports. Nagbabalik si Cristabel De Leon. Bukas ang Department of Education at DepEd sa plano ng Federation of School Sports Association of the Philippines o FESAP na isama sa kanilang pool ang mga achieving student athletes ng palarong pambansa. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Tony Umali, hindi haharangin ng government body ang anumang programa o hakbang na makatutulong sa pag-angat ng estado ng Philippine sports sa grassroots level. Yes, we're open. Mga organisasyon tumulong para lalo mapalakas ang palarong pambansa, bukas tayo dyan. Ngunit kailangan na pag-usapan yung please idagdag mo ng palarong pambansa board. Pero binigyan din ni Umali na kinakailangang makipagdialogo sa kanila ang mga opisyalis ng FESAP para magkaroon ng approval mula sa palarong pambansa board. Pamari natin pag-usapan at pag-aralan sa ngayon. Pero dahil ang palaro ngayon has a palaro board with PSC under the new law, so we have to talk to them. Pero magandang pag-usapan at pag-aralan niya. Nauna nang sinabi ni FESAP President David Ong na sinisimulan na nila ang programa kung saan plano nilang dalhin sa Universiad Games ang mga student athletes na magpapamala sa impresibong performance sa mga palarong pambansa meet. Siyempre gusto natin na mabigyan sila ng pagkakataon, na mabigyan ng break na at least makakompete sa international. Saka malaking exposure para sa kanila, diba? Sana mga-continuous natin yun. Madagdagan pa yung mga medalya natin. At dahil patuloy ang pagtaas ng antas ng kompetisyon sa Universiad Games, sinisikap ni Ong at ng FESAP na palawakin ng husto ang national pool. Yun naman ang purpose din natin para palawakin yung pool ng mga athletes. Para dumami at maging competitive. Sa nakalipas sa edisyon ng Universiad Games sa Kazan, Russia noong isang taon, Pinas ang first ever gold medal sa katauhan ni chess wizard Wesley So. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Anselubon para sa Good Morning Boss.